Chris Aquino. Siyempre, marami nag-aabang sa inyo tungkol doon sa mga kwentong naglalabasan na sa ngayon daw po ay cancer-free na siya. Wala po siyang cancer. Although, of course, inamin niya na mahina ang kanyang lungs. Maganda po ang kanyang kalagayan ngayon at nakikita naman po natin na masigla siya at saka nadagdagan ang kanyang timbang. Hindi naman po lahat ay makakaunawa sa sitwasyon ni Chris Aquino. Yung pagsabi niya lang nga ng room air circulator, may basta kagad doon. Ay nako, in short, electric fan lang yan. Ventilador lang yan. Kaya hindi ka gumagaling. Kung ano-ano ay tinatawag mo. Chris, I think you're really enjoying making stories about your sickness. Sana you keep quiet na lang. Kasi naman, pati paghikab mo, pati pagsisinok mo, gusto mo pang i-document. Lahat na lang sinasabi mo sa publiko na simulan natin to hanggang sa magkahiwalay sina Paulo Contis at Yen Santos. Papayag ka ba na isang bangungot ang naranasan niya kay Paulo Contis? Nightmare. Alam ko kung bakit. Kasi meron siya ngayon, nagba-vlog siya ngayon. Pero ako, kung papipiliin ako, hindi ko isasakripisyo ang isang relasyon kung saan ako naging maligaya ng mahabang panahon sa views. Tapos ngayon mo lang malalaman na nightmare yung nakaraan yung relasyon. Eh bakit ba nagpunta ng Amerika si LJ? May nasagasaan ka nga eh. Hindi nga kayo umamin eh. Hanggang maghiwalay kayo, hindi rin naman kayo umamin. Ang isda ay nahuhuli sa bibig. Eh paano kung magsalita ngayon si Wendell tungkol sa mga alam din namin? Manipulative pa rin ba si Paulo Contis? Controlling pa rin ba siya? Ba't ka nakalulusot? Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Noong nakarang episode, ang sabi po namin, iniwan na tayo ng bagyo. Umalis nga, dalawa naman ang pumalit. Ano ba namang mga bisita ito? Paisa-isa lang naman para kakayanin ang sambayan ng Pilipino. Pero ang mga chika po at mga chika na ibibigay namin sa inyo ngayon, sabay-sabay na dumating. Ito ang hindi natin mapipigilan bilang pambawas ng lungkot, melangkolya at problema. Di ba naman, Romel Chika? Tama, umulat, bumagyo. Okay lang, basta't nandyan kayo. Yan ang sabi mo. Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Bagyong-bagyo man, bagyong-bagyo pa rin ang ibibigay namin sa inyo mga showbiz intriga at syempre mga showbiz balita kasama ang bagyong naming opinyon. Wow! Puro bagyo talaga. Puro bagyo. Pero parang ang dinig ko bagyo. Pakitake to mo ngayon. Parang bagyo eh. Okay. Bagyo-bagyo man. Bagyo! Bagyong-bagyo man. Bagyong-bagyo man. Bagyo pa rin ang ibibigay namin sa inyo mga showbiz intriga at mga showbiz balita. Siyempre, bagyong-bagyong mga opinyon. Bagyong-bagyo. Dalan mo akong peanut brittle, ha? Ayun. At totoo naman po yan, mga kachika. Ano pa ba? Saan ba natin yan mapag-uusapan? Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Nilabog kayo sa Marikina. Hindi naman masyado kasi hindi tumaas ng 19 eh. Pag 19, ayun. Pero yung mga tabi sa ilog, yan. Talagang hanggang second floor. May sapa sa dulo nyo. Meron. Diba? Oo. Kayo ang Las Piñas, matindi rin, ano? Lubog din ang Las Piñas. Grabe. Pagbaba mo pa lang tuloy, paano ka pupunta ng Las Piñas? Sasalubungin ka na ng napakalalim na baha. Ang labanan ba natin tatlo, patindihan? Valenzuela yun. Ay, naku, mas panalo kayo. Yung inabot ng garahe. Pero walang way out. Aalis ka ng bahay, hindi ka na makakauwi. Yun na. Hindi ka rin makalalabas. Sarado ang NLEX, sarado ang Mindanao, sarado ang MacArthur. Ay, lalo MacArthur na Highway. hanggang dito. Pinaiikutan kayo ng tubig. Kaya hindi kami pwedeng umalis eh. Talaga, no way out. Yan. Pero dito po ay talaga naman magkakakwentuhan tayo ng husto. Ang una po ay si Chris Aquino. Siyempre, marami nag-aabang sa inyo tungkol doon sa mga kwentong naglalabasan na sa ngayon daw po ay cancer
cancer-free na siya. Totoo. Ilang araw na nga yung cancer, walang pumapansin. Walang pumapansin, di ba? Cancer-free. Cancer-free. Kasi hindi naman totoo. Di ba? Siguro daw, naguluhan yung ating mga kababayan nung ilabas niya yung PET scan. Hindi raw siguro naintindihan yung PET scan po kasi para sa AI niya. Yan ang hirap din eh. Eto, totoo to. Yung mga medical na termino, hindi natin naiintindihan yan kahit kami naman po salat sa kaalaman. Mapagkakamalan talaga na may cancer siya dahil sa dami ng mga inilalatag niyang sakit. Oo. At saka yung mga procedures kasi na pinopost niya na akala tuloy ng mga ibang tao. Katulad yan, meron na pala siyang 9 na AI. Tapos meron pang 2 dahil dun sa kanyang lupus. At may parating pa raw. Ano to, bagyo? Diba? Pero wala pa sa loob ng PAR. Diba? Yun naman. Okay. So, masaya po dahil tumaba siya, no? In fairness. At saka maganda siyang nakikibalita. Nagbabalita siya na sa bibig niya mismo. Maganda. Nakaganda daw sa kanya yung napakalinis na sea breeze. Yun daw kanyang paghinga ay maayos na maayos. Totoo naman eh. Pag sa tabing dagat ka talaga. Diba? Kasi fresh na yun. At saka, di ba sabi yung mga ninuno natin, pagka may ubo ka, may pumunta ka doon sa tabing dagat. At ang mga bata, kapag may sakit sa balat, ilubog mo sa tubig alat. Correct. Kaya nakaganda kay Chris Aquino, yung malapit lang po siya sa dagat. Siyempre, nasa Kailokohan po yon, hindi lang po namin sasabihin kung saan mismo. Pero alam naman po namin kung nasaan siya. Wala po siyang cancer. Although, of course, inamin niya na mahina ang kanyang lungs. Yung lungs daw niya, mahina talaga. Pero nakatulong nga yung malinis na hangin, yung sea breeze. At saka yung araw kasi, yung araw dun sa bandang Ilocos. Totoo yan. At saka yan kasi hindi naranasan ni Chris Aquino nung bata pa siya. Yung lumubog siya sa mga putika na maglalaro. Diba? Hindi yan kasi naranasan yun Totoo. Kasi, syempre, yung mga bukod na pinagpala, di ba? Hindi naman nakapaligo sa ulanan. Hindi nakapaglakad sa mga madadawag na lugar at pati sa tubigan, sa baha. Totoo. Di ba? At hindi nakaranas yata ng pangat. Pangatlong init. Laging bagong luto. Di ba? Oo, ayan. Yan po, nilinaw po niya yan. Talagang maganda po ang kanyang kalagayan ngayon at nakikita naman po natin na masigla siya at saka nadagdagan ang kanyang timbang. Maganda yan, di ba naman? Ayan, tapos eto na. Di ba yung kanyang kwarto ay para ka nasa North Pole. Pagka lamig. Ilan ang aircon. Tapos meron siyang mga ventilador na ayon sa kanya, ang tawag daw po dyan ay hindi ventilador, room air circulator. Wow, napaka-push. Diba? Iba talaga ang Chris Aquino. Parang sa atin eh, ibuksan mo yung ventilador. Ganyan. Pero doon, air circulator. Room air circulator. Para iikot yung hangin sa loob, yung lamig. Okay. Ako mahirapan ako niya pag sinabi, bubuksan mo nga yung room air Paano? Kunwari ako yung nurse mo. Nurse, pakibukas nga yung room air collector. Pakibukas nga ang room air circulator. Diba? Ang haba. Tayo pa ba kung minsan niya malakas pa yung kalog ng ventilador natin kaysa sa hangin. At saka minsan nga wala pang takip, di ba? Diba? Nilalagay na yung takip dahil yung mga bata baka sundutin. Nauso nilalagyan ng net. Electric fan, di ba? Yung ventilador. Pero sa kanya po yan ay isang room air circulator. Di ba? At kapag ka daw sobrang lamig, ang tindi raw po ng sakit ng kanyang tuhod. Hindi pwede sa kanya ang painkillers. Bawal. No painkillers. Kaya ang inilalagay niya talaga, naglalagay niya dito ng mga, topical lang. Pahid. Topical lang. Pahid lang. Pahid lang. No painkillers. Di ba kasi sa amin, sa mga matatanda, pag sumakit, sa matatanda, sa mga ninuno. Sa mga ninuno. Sabihin mo lang andito. Hindi, pagka sumakit yung tuhod kasi, sasabihin ka agad niya ng mga matatanda. Magbabad ka ng tuwala sa gas. Yung gas. Lagyan mo ng luya. Kasi rayuma yan. Di ba? Ganon. Diretso na kasi rayuma naman talaga yun. Dahil nga, yung gano'n, yung deep bone pain. Kasi rayuma talaga yun. Ganon. Kaya lang syempre si Chris Aquino siya, ang tawag doon, deep bone pain. Hindi niya narinig ang salitang rayuma. Hindi niya alam yun. Pati yung ventilador
Pero hindi niya alam eh. Alam naman niya yon. Kaya lang mas gusto niyang tawagin na Room air collector. room air collector. Papa, hindi ka kukuning nurse ni Chris. At saka maganda yung sinabi niya na wala naman sigurong maaaring magsabi na nakahanda na siyang mawala. At kahit siya, she's not ready to die. Of course, I'm not ready. I don't think anybody will ever say they're ready to die. Diba? Especially kung bata pa yung mga anak. Yung mga panalangin po na inihandog natin sa kanya, lalo ng kanyang mga tagahanga, napakalaki ng naitutulong. Ay, oo. Pag sama-sama talagang nagdarasal, mas mabilis marinig ng ating Diyos. Pero totoo naman yun, nobody's ready to die. Ay, correct. Not yet. Sa mga anak niya, Diba andyan si Kuya, andyan si Joe. Sinabi niya pa nga, natutuwa Ay, siya si kasi. Bimbi. Natutuwa siya, di ba, Nay? Kasi sabi niya, hanggang 18 lang si Bimbi. Mm. Okay na ako, pero hindi din ngayon, pala. nakita mo Sabi naman. Binawi Hindi niya. pa ako, hindi pa ako handa. Hindi pa siya handa. Oo. Ano din noon dati, Okay ready na. na siya. Oo. Kung ano man ibigay sa kanya ng Diyos, okay na siya. Pero ngayon, binawi niya, Oo. diba? I'm not yet ready to die. Are you ready to die? Not yet. Oh, Kasi ikaw? Ay, busy pa ako. Hindi, tsaka syempre, ang panalangin po ng bawat tao, humaba pa ang kanyang buhay. Oo. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga maiiwan. Yun. Yun eh. Gaya niya, si Diyos at si Bimbi, ang iniintindi niya. Tama. Kaya masaya na rin tayo dahil syempre kahit puro patches yung tuhod niya para sa deep bone pain niya. Oo. In short, ano tawag doon? Rayuma. Rayuma. Kaya lang, hindi naman po lahat ay makakaunawa sa sitwasyon ni Chris Aquino. May mga bashers pa rin siya eh. Yun, yung mga bashers talaga at talagang kung ano-ano, yung pagsabi niya lang nga ng room air circulator, may bash na kagad doon. Ay nako, in short, electric fan lang yan. Ventilador lang yan. Kaya hindi ka gumagaling. Kung ano-ano ay tinatawag mo. Tapos meron pa nagsabi na, Chris, I think you're really enjoying making stories about your sickness. Sana you keep quiet na lang. Kasi mahirap nga namang intindihin yung mga pinopost niya. Diba? Mga medical terms kasi mga pinopost niya na nami-misinterpret lahat-lahat ng mga taong hindi nakakaalam sa mga medikal. Oo. Tapos may isa pa na, kasi naman pati paghikab mo, pati pagsisinok mo, gusto mo pang i-document. Lahat na lang sinasabi mo sa publiko. Sana sarilinin mo na lang yan. Siyempre hindi nila nauunawaan. Yung sa isang may sakit, napakasarap na nung maglabas ka ng iyong nararamdaman. Oo, reliever kasi ng mga may sakit yun eh. Kapag ikikwento nila yung mga nangyayari sa kanila. Totoo. Di ba? At saka, marami tayong natututunan, di ba? Totoo. Kapag ka umandar ang iyong rayuma, ano ilalagay mo? Patches, di ba? Diba? Papahid ka ng mga liquid na mga gamot, diba? Pero uso talaga noon, gas lalagyan. Oo, yung ng gas. luya. Oo, may luya. Oo, ng luya. Oo. Ewan ko lang kung sinasamahan na ngayon ng sibuyas at saka bawang. Magigisa na. Ayun po, kaya naman tayo natutuwa na rin sa kabila ng lahat. Nakatulong kay Chris Aquino ang pamamalagi po niya sa tabi ng dagat. Pati po ang kanyang lungs nagiginhawahan sa paghinga. Nagpapasalamat nga siya, diba? Sa kumupkup daw sa kanya doon. Sa pamilya na kumupkup sa akin. Oo. Ibinigay at pinagamit sa kanya yung lugar. Abay, malaking totoo naman. Ay, oo naman. Diba? Oo. Doon hindi katulad pag nasa abroad siya, 10 times o 20 times ang Diyos ko. Basta ang mahalaga, dapat malamig na malamig ang kanyang kwarto. May mga aircon at may Room air collector. room air collector. Kandahan mo na si Chris. Baka sakaling dito mag-circulate. Ayan Ay, na. Oo, okay. Hindi kakantaan ko na lang siya ng always. Nasaan ba yung tubo? Hindi naman gano'n. Huwag naman falsetto kagad. Bon Jovi ba yan? Always? Naku, ang ganda-ganda ng kanta na Kasi yan. Diba? Kasi always ako humingi ng praise sa atin. Oo, at ibinibigay naman natin. Oo naman, oo. This Romeo's bleeding, but you can see his blood. Ayan na. It's nothing but It's nothing but feeling some feelings. that this old dog kick up. Been roaming. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the Droning. Alam mo, Lalo mo na alam mo, magaling babaguhin na ni Chris. Gagawin na niyang ventilador. Yung room air. collector. Dito na lang sa refrain. And I will love you, baby, always. And I will love you, baby, always.
And I'll be there forever and the day. Oh, alam mo, nag-text sa akin ang megastar. Ang sabi niya, naku, itong si Barikutot ko, hindi ko na alam bakit ganyan ang kanyang kanta. Pero sa bagay, sabihin mo sa kanya, Nay, try and try until you die. Ay, ang pangit pala nun. Sabi niya, tawa na tawa si Shawi, di ba? Okay. Nako, so yan. We wish natin kay Chris patuloy na paggaling. Ito na sana, dire-diretso na itong magagandang balita mula sa kanya. Bumalik Okay. na siya. Ito yung pangalawa. Ito yung dito magiging aktibo tayo sa pagbibigay ng opinyon. Nasaksihan natin to Nasimulan natin to hanggang sa magkahiwalay sina Paolo Contis at Yen Santos. Papayag ka ba na isang bangungot ang naranasan niya kay Paolo Contis? Nightmare. Ako dapat, kung ako si Yen, hindi niya na sinabi yung nightmare. At hindi na niya sinabi na dito sa katatapos lang niyang karelasyon. Yung huling relasyon niya. Sino ang mag-iisip na ibang tao ito? Of course, Paolo Contis yan. Diba? Oo naman. Wala nang iba. Ayun. Pero alam mo, kiniliti niya tayong lahat dito sa itang nightmare. Alam ko kung bakit. Kasi meron siya ngayon, nagba-vlog siya ngayon. Di ba? Alam mo, nagba-vlog siya kasi daw yan yung season of growth para sa kanya. Pero ako, kung papipiliin ako, hindi ko isasakripisyo ang isang relasyon kung saan ako naging maligaya ng mahabang panahon sa views. Ay, totoo. At saka, Nay, meron tong may binalikan ng mga tao sa sinabi niyang to. Pwede naman magkwento ka na nang wala nang babalikan, na wala nang magiging masama. At wala kang tutumbukin tao. Yes. Na ikaw ay minanipulate lang at very controlling daw tong lalaki na syempre best foot forward. Sa umpisa nga naman, ang nanliligaw at ang boyfriend, hindi mo agad makikita ang tunay na pagkatao. Pero as you go along, doon lalabas yung mga, teka, bakit parang iba na siya ngayon? Hindi naman siya yung nakilala kong ganito. Correct. Di ba? Parang ganon. Ay, nako, hindi mo talaga siya mahal. Ganon yun, di ba, Nay? Ganon yun Siya nga raw ang hindi minahal Naku, siya nga raw, minanipulate lang daw siya. pinaglaban nga siya. Pinakipaglaban nga niya yung ipinaglaban din niya naman ni Paolo, di ba? Siya nga nakipaglaban si Paolo. di ba? Tapos ngayon mo lang malalaman na nightmare yung nakaraan yung relasyon. Bakit ba nagpunta ng Amerika si LJ? Di ba? Minasagasaan ka nga Correct. Bakit nga yung bata na si Summer, bakit kinaaawaan ng publiko dahil hindi napapadala ng sustento at yung mga anak ng kaibigan mo? Di ba? Minasagasaan ka nga. Tapos ngayon yung lalaki na nakasama mo sa ligaya, sa sarap, sasabihin mo bangungot yung pinagsaluhan nyo. Nightmare. Ano to? Pangit yan. Ako pangit yun kasi nagsama tayo, ang saya-saya natin nun Tama. Kung natapos ang sitwasyon ang relasyon ng ganon, huwag na tayo magsisihan kasi pareho naman tayo naging masaya sa mga oras na yun magkasama tayo. Totoo. At kung saan-saan pa sila nakarating. May di ba? nagsisimba pa na holding hands. Tapos pumunta pa ng Baguio, di ba? Umikot-ikot pa doon. Tapos sabi niya, you get drained in the long run. Ay, napagod And one na, day, naubos. you will just realize you're out of your mind. Okay lang na ma-realize mo na nagkamali ka, pero yung manisi ka pa ng taong naging karelasyon mo, hindi maganda na yon. Okay lamang yung pagsisisi sa bandang huli. Wala namang pagsisisi sa unahan. Totoo. Sa simula. Okay lang yun. Para palabasin mo pa na manipulative si Paolo Contis at too controlling. Ba't ka nagpa-control? Bakit ka pumayag? Ba't ka nagpa-manipulate? Yun. Dahil mahal mo at mahal ka. Nagmahalan kayo tapos ngayon, sasabihin mo, sana man lang panaginip Hindi. Maganda ang panaginip Yung nightmare. Alam naman natin yung nightmare, nakakatakot na ayaw natin paulit sa buhay natin. Iniiwasan na natin. Sinusumpa natin, ano ba yan? Isang bangungot. At saka napakapangit. At saka siyempre, di ba gano'n naman ngayon sa mga Gen Z, di ba? Na live-in muna at pagkatapos, pagka hindi kayo nagkaintindihan, hiwalay. Kaya siguro gano'n na nangyari sa kanila. Ay, kinukontrol ako nito. Kaya sinabi minamanipulate ako nito. Kaya ayaw ko na sa dati kong jowa. Di ba parang gano'n ang... Hindi, alam mo, si Paolo Contis, hindi magsasalita. Kahit kailan naman di siya nagsasalita sa ganito di ba? Pero napakasakit nito, Yen Santos, kay Paolo Contis. Nakita ng buong bayan ang pagmamahalan nyo, ang pagtakas nyo. Tumatakas kayo, di ba? Para lang
makalusot kayo sa mga paparazzi. Tapos ngayon, gagawin mong bangungot yung pinagsaluhan nyo. And liga-ligayan yung di ba? Oo, sarap-sarap At ang pangit pa, Nay, wala pang tahasang pag-amin na naging naghiwalay. At saka naghiwalay. Tapos ito, may nightmare. Ano to? Tapos sasabihin mo, yung past relationship mo ay isang nightmare. Hindi nga kayo umamin hanggang maghiwalay kayo, hindi rin naman kayo umamin. Totoo. Tapos ngayon, ang isda ay nahuhuli sa bibig, hindi sa buntot. Ayan, nakakalungkot itong si Yen Santos. Sinakripisyo mo ang isang magandang alaala para lang mabulabog mo ang publiko sa isang matinding views, di ba? Dahil lamang doon. Mali. Pero wala naman kasi siyang ibang paraan na kasi nagagawin kasi unang-una hindi na siya pinag-uusapan. Wala siyang proyekto. Wala siyang proyekto. Nasaan ba siya? Ano ba ang ginagawa niya? Kaya nakita mo, nakuha niya ang kilite na, maraming magre-react. Nabulabog niya. Nabulabog. Alam mo, meron ako naisip Sana mali ako kung ba't ginawa niya nito. Alam niya kasi wala na magtatanggol kay Paolo Contis. Pumanaw na si Manay Lolit Solis. Ay, nakakalungkot yun. Nakakalungkot. Pumanaw na si Manay na kapag kinalabit mo si Paolo Contis, ang pamilya Revilla, talagang walang uurungang laban. Porque pumanaw na si Manay Lolit at alam mo, wala nang shoulder, wala nang balikat na maiiyakan si Paolo, wala nang yayakap sa kanya. Gagawin mo yan. Anong sasabihin namin? Multuhin ka sana ni Manay Lolit, di ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Lalo na sa parte na naman ni Paolo Contis kasi ano to? Wala na tagapagtanggol. Ano siya si Paolo? Todo pasa lang sa kanya. Pasok dito, labas dito. Hindi siya talaga yung madaldal na lalaki. Bilang respeto sa kababaihan, ganun po siya talaga. Kahit na dinidikdik na natin siya sa pader, hindi pa rin siya magsasalita ng pagtatanggol sa kanyang sarili. Tahimik lang yun. Respeto tawag doon. At marespeto si Paolo. Hindi magsasalita dito si Paolo, pero mga kababayan natin na magsasalita para kay Paolo. At tulad natin, di ba? Hindi tayo nagagandahan sa ginawa niya. Di ba? Totoo. Kaya nga may nag-comment nga doon, Jen, bakit hindi mo pa diretsuhin? Bakit sinabi mo pa past relationship? Ba't hindi mo nabanggitin yung pangalan ng isang Paolo Contis dyan? Tapos meron pa nakalagay na, bangungot pala sa'yo. Dapat ang itinitle mo dyan, halinghing. Ang dami nagagalit sa kanya. Kasi kahit pa may masasabi ang isang babae sa kanyang nakaraang karelasyon, hindi mo isinasa publiko ang pagsasabi niyan. Pwede kayo nag-uusap ng kayo lamang or sa mga well-meaning friends. Yung po pwedeng makinig sa kwento mo. Kaso isinapubliko mo. Natural ang simpatya ng tao, ng publiko, mapupunta kay Paolo. At saka matagal siyang nanahimik. Tapos pagbalik niya, ito ang pasabog niya. So bakit dapat yung pananahimik niya, okay na kasi gusto niya na magandang buhay, tahimik na buhay. Kaya yung tahimik na, nagpasabog siya, natural. Naku, ayan, sinimulan mo to. Pero tama yung sinabi mo Ipinaon niya kasi nun mawala na si Manay Lolit Nalulungkot lang ako. Sana mali ako, pero yung isa sa mga naglaro sa isip ko na porke ba wala na si Manay Lolit na nagtatanggol lagi kay Paolo Contis kapag siya ay binibira. Ngayon kagaganyan, di ba? Dapat noon niya pa sinabi yung hindi ngayon, di ba? Kahit nga kay Manay, di naman kayo umamin. Hindi naman kayo umamin kahit kay Manay Lolit. Tapos ngayon, isasamborga mo sa publiko na si Paolo ay manipulative. Manggagamit yun Manggagamit, controlling. Paano kung magsalita ngayon si Wendell tungkol sa mga alam din namin? Manipulative pa rin ba si Paolo Contis? Controlling pa rin ba siya? Ba't ka nakalulusot? Magsalita ka. Di ba, Romel? Kasi ka. Ay, nako. Eto na. Siyempre, haba ito Ay, oo naman. May magsasalita May magsasalita. Kasi mayroon mo itong nasagasaan. Totoo yan. Alam mo, hindi lang ngayon yung pasabog May isa pa siyang pinasabog Alin yun? Yung tungkol dun sa anak nilang dalawa ni Manong Chavez. Wala naman anak sa kanya, si Manong Chavez Simpson. Sabi niya nga, kaya nga isinagot niya kasi may nagtanong sa kanya Sabi niya, hindi, walang anak sa akin si Manong Chavez. Ang sinasabi niyong 11 years old na yan ay kapatid ko. 11 years old? Ang tagal naman, kailan lang sila? Bakit 11 years ang sinasabi niya? Oo, nakalagay doon si ilang years ago? Si Kwan. Si Kwan. Nako! Mag-vlog ka na rin, Paolo. Yun lang. Alam mo, yan yung tinahitahimik mo.
sinakripisyo mo ang isa sanang magandang imahe ng pakikipagrelasyon para makakuha ka lang ng views, makakuha ka lang ng atensyon ng publiko, winasak mo ang isang lalaking nagmahal sa'yo. Yun lang yun. Ayun. Okay, kantahan mo na si Yen. Ay, di kakantahan ko Sino na ba lang siya yan? ng Sinong dakila? Sino ang tunay na bale? Sinong mapalad? Ano to? Kinompose ito at kinanta ni Dr. Mon del Rosario. Pero may version nito, si Kuledesma. Sige. Sinong dakila? Sino ang tunay na bale? Sinong mapalad? Sino tumatawag na habag? Yung bang sinilang na ang pag-iisip ay di lubos o husto ang isip, ngunit sa pag-ibig ay kapos. ang kanyang tanging suot ay sira-sirang damit. Nakikiramay Na nakikiramay sa isip niyang punit-punit. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yan bang sinil? Yaong bang sinil? Okay na. Sinong baliw? Alam na natin kung sino. Di ba? Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ka ba yan? Sino ba yan? Kanino ito? Naku, ito na nga ang ating blind item for today's video na kung saan naman talaga ang bibida rito ay isa talagang kilalang kilala at hinahanga ang aktor. Sikat ito. Oo. Magaling umarte. Super. Nakita niyo na ba ang itsura niya ngayon? Ay, ano na itsura niya? Naku, ang laki-laki ng itsura niya noon at sa ngayon Pagkakaiba. Pagkakaiba. Ibang-iba na. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon na ang itsura. Nagtataka ang Tumanda. mga sobra. Kasi, di ba alam naman natin, di ba, ang pagtanda kasi kasama yun ng yung hairline niya. Hairline to lumaano. Yun ang pinapansin sa kanya lagi. Mataas ang hairline niya. Oo, ngayon. Oo. Mataas ang hairline, hair loss na rin. Hair loss na rin. Tsaka pumayat. Oo, iba't basta hindi rin katulad na dating yung simpatikong artista na pag nakita mo talaga. Sa kanya nagsimula lahat yung mga pupormang damitan. Oo, totoo. Siya yun. At saka siya yung tinitilian talaga. Totoo. Nung bagets pa siya, doon sa isang show, di ba? Yes. Tsaka maraming humahanga dito. Lahat ng mga artistang lalaki. Magaling kasi umarte. Ay, oo naman. Kaya nga siya pinipiling leading man ng maraming sikat na aktres. Correct. At pati sa pananamit, kasi siya rin ang kauna-unahang lalaki na merong glam team. Ay, oo. Na kung saan. Ito, sample to, SNNers. Siya po ang aktor na nagpauso na kahit nakapormal ka, pwede ka mag-rubber shoes. Ay, oo. Di ba? Ang galing, ang ganda ng mga damitan nito. Kasi ba, paano hindi naman gaganda ang damitan May niya? glam team. Oo, at saka di ba, yung glam team na yon, di ba, naging Kaso. Naimbitahan sa bahay. nawalis. Oo. Talagang Sayang naman. Sayang talaga. Saka ayaw daw gumawa ng pelikula. Ayaw niya ng mga pipitsuging mga istorya. Ay, ganun ang gusto niya. Ang mga gusto niyang kwento talaga ay talagang Ang pag-uusapan. yung habang buhay mo maaalalang pelikula. Ay, yung mga timeless. Oo, yung mga ganong pelikula. Ayaw niya na yung mga pang so-so na mo. Ay, ngayon lang. Parang hindi. mga apocalypse. Ayan, mga gusto niyo mga mga Titanic. ganyan. Mga ganon. Ayaw niya nang gumawa ng Gusto niya talaga yung maganda yung... Sa bagay, wala naman siyang ginawang basurang pelikula. Totoo. Magaganda naman talaga at kumita talaga sa takilya. Correct. Kaya lang, ang taas mo na ambisyon. Oo, sa hirap ngayon ng mga pelikulang Pilipino. Oo, parang maghahanap ang siya hirap ng ganon. bumuo. Oo, tapos naghahanap siya ng ganon, ang hirap-hirap ng kumuha ng mga manonood para pumunta sa sinihan. Nagkakatamara na nga eh. Di ba? Oo, Ay, di ba? naku. Nakakalungkot naman. Dapat pala sa kanya gumawa siya ng Superman kasi gusto niya lumipad eh. Oh. Di ba? Oo. Naka-apekto siguro doon sa kanyang buhok, yung malakas niyang pagmamam. Siyempre. Ay. Kasi di ba? Nalalagas ba yun? Nalalagas Oo naman, kasi yun. nakaka-apekto At saka yun. siguro, na rin yung lahi na rin pati. Kasama yan. Kaya dapat yan, alam mo ng lahi nyo, dapat meron ka ng mga bagay-bagay para... Noon pa man, marami na nakakapansin talaga. Mataas ang hairline niya. Nagagawa ng paraan. Bata pa eh. Di ba? Eh ngayon, hindi na. Siyempre, Oo. nomo-nomo. Basta hindi na siya yung mabangong tignan, hindi na siya ganon. Ano ba yan? Anong pinakakabalahan niya ngayon? Naku, wala na siya pinagkakabalahan ngayon. Walang ginagawang proyekto, no? Wala.
Alam mo na, naisip ko ngayon, nakakalungkot kasi yung dating partner niya rin, parang ganito na rin ang nangyayari. Pero hindi nagiging losyang kundi, alam mo, bumaba na rin ang yung ng publiko. Nakakalungkot. Kaya ang ginagawa niya ngayon, katulad mo rin, di ba? Ginagawa mo. Yung pag-alaga ng aso. Aso. Ilan Masarap magmahal ng mga fur babies. Pero wag mo namang ituon lang sa mga aso ang panahon mo. Siyempre, meron ka namang profesyon. Totoo. In between, pwede ka magmahal ng mga alaga mo. Correct. At saka kasi naging siya tinangala na siya sa mga panahon ang pangalan niya ay talagang nasa ituktok. Tapos bigla kang makikita. Siyempre, yung mga taong humahanga sa kanya, gusto pa rin makita rin sana siya na maintain niya sana yung sa tuktok. Nako, palagay ko ngayon palang nag-iisip na si Tito Manny Garcia at si Tita Norsky. Tapos si Tita Ace at saka si Wating-Wating. Anong pangalan na makapagpapaalala sa kanya? Yung pang-araw-araw na salita. Merong Boy, merong Totoy. Ay, naku, Popoy. Popoy. Naku. Ikaw naman, ano clue mo? Naku. Maiksi ang pangalan? Maiksi ang pangalan nito, di ba? Ilang letra? 2 lang. Ano ka ba? Tatlo. Kasi kung kasama yung nasa Yellow Pages yung apelyido niya Ganun naman talaga. Wari ako, CSF ako. Ba't inihiwalay mo yung apelyido? Ganun yon. So, ilang letra? 3. Ayun. 3. Ano nga yun? Ikaw. Naku, di siyempre, yung una. Ayan. Naku, kala ko isa-isa. Hay nako, mga ka-SNNers, nakakalungkot po itong balitang ito. Pero marami nang nakakakita sa kanya talaga sa ganitong estado. Sayang, ang dami-dami pong nanghihinayang. Sayang na sayang. Manilin Reynes, ages yung sinasabi ni nanay. Hindi nga, namayapang si Claire de la Fuente ngayon akin sayang. Dinugtungan mo. Sayang na sayang. Okay na rin. Okay na rin. Sayang. Sigurado po mga kachika, walang mauupo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabahong basurahan. Nakatayo kayo. At walang electric fan. Dahil kabog na kabog. Kuha nyo na kung sino siya. Yeah. Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. At siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang palagi ko napaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ang dami nating pagkain dumating. Oo, Si Miss MMM, si Marlene Dayaca ng UK, si Ray Reyes, si Wating-Wating. Ang dating. Ang dami-dami yan, di ba? Pero alam mo, may suggestion lang ako. Ano yun? Di ba yung sinasabi niya na, ano ba yun, yung walang, yung sinasabi mo walang electric fan? Baguhin mo na yun. Ay, room. Ay, okay. Siyempre. Babaguhin natin. Sigurado, mga ka-SNNers, tumbok na tumbok nyo na kung sino ang ating BI. Siyempre, wala nang uupo ngayon sa row 4. Katabi ang babahong basurahan at walang room air circulator. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga kachika. Sobrang salamat po sa inyong matinding suporta, tiwala at pagmamahal. Kayo po ang aming inspirasyon. Hanggang sa susunod pong sultada ng inyong programa at ating programa, ito po ang Showbiz Now Na! Maraming salamat po. Sinong dakila? Sino ang tunay na balil? Sinong mapalad? Sabi niya, tunay na balo. Ano nga yung ventilador? Rom Air Colintor.